Hello po, Sir Van. Ako ulit ito si Yara. Gusto ko lang magbahagi ng mga nangyari sa simbahan namin. Lalo na nung panahon na nagpagawa ang simbahan ng ayunar. Yung fasting sa loob mismo. Ganito yung patakaran nun. Halos walang pagkain at halos walang tubig. Kung meron man, 3 kutsarang kanin lang. Tapos yung ulam walang rekados. Kahit asin wala. Hindi rin pwedeng lumabas. Pwede lang mag-CR at tabi lang din nila yung CR nun. Tapos may oras pa ng dasal. Alas 6, alas 9, alas 12 at alas 3. Araw at gabi. Kaya kahit madaling araw, kailangan talagang gumising. 3 batches ang nagayunar. Iba-iba yung naging karanasan nila. At kabilang na rin ako. Sa unang batch, maayos naman daw yung unang araw. Pero kinagabihan, may naririnig na silang palakad-lakad sa loob ng simbahan. Open area pa nun yung simbahan namin. Ibig sabihin, kita pa ang labas dahil kaunti pa lang yung harang ng mga tabla sa palibot. Kaya sa tuwing may maririnig silang yapak, tumitingin sila sa paligid. Iniisip na baka may taong dumaan. Pero sa tuwing titingin sila, wala naman. Dumating yung alas 3 ng madaling araw. Yung iba tulog pa. At yung isang miyembro ang naunang nagising para magdasal. Pagmulat niya may nakita daw siyang ahas sa loob ng simbahan. Nasa sahig, gumagalaw-galaw, parang nag-aabang. Dahil sa takot napasigaw siya, kaya nagising ang lahat. Imbis na magdasal agad, inuna nilang patayin yung ahas. Pagkatapos nila, biglang may isang kasamahan na nahilo at nagsabi na may naririnig siyang mga boses. Doon na lang daw nila naalala na nakalimutan nila yung dasal. Nagdasal sila, tapos nagbuklat sila ng Biblia dahil bahagi rin yun ng fasting. Ang unang lumabas daw sa kanila, yung tungkol sa pagfa-fasting ni Jesus at kung paano siya sinusubok ni Satanas. Bago matapos yung batch nila, may isa pa silang narinig. May lagitik sa bubong, parang may naglalakad. Tuloy-tuloy yung tunog na parang umiikot sa itaas. Tapos bumalik ulit yung ahas, pero iba na raw yung ginawa nila. Hindi nila pinansin at nanatili lang sila sa pwesto. Ramdam na raw nilang may kakaiba, kasi yung ahas paikot-ikot lang sa sahig. At yung lagitik sa bubong tuloy-tuloy pa rin. Ang mas nakakagulat, hindi raw sila sinaktan. Pagkatapos nilang magdasal ng alas 3, umalis na rin yung ahas. Sa ikalawang batch, mas mabigat ang nangyari. May nangyaring sapi sa loob mismo ng simbahan. Ang kaso, hindi namin sila natulungan nun. Nasa labas lang kami, pero dinig na dinig namin yung kakaibang boses nung sinapian. Tumatawa siya na parang hindi tao. Humihingi ng tulong yung second batch pero pinabayaan namin. Hindi dahil sa wala kaming pakialam, Sir Van. Sa isip namin noon bahagi yun ng pagsubok na kailangan nilang lampasan. Pero hanggang ngayon, kapag naaalala ko, may bigat pa rin. Kasi iba pala kapag naririnig mo na yung takot ng tao. Pero wala kang magawa o pinipili mong hindi gumalaw. Yung ikatlong batch, kami naman. Dadalawa lang kami nun at pareho pa kaming bata. Habang nagbabasa ako ng Biblia, may naririnig akong yabag. At may pakiramdam ako na parang may nakatingin sa akin mula sa likod. Sa tuwing lilingon ako, wala naman akong nakikita. Pero hindi nawawala yung pakiramdam. Ewan ko kung paano ipapaliwanag. Pero alam mo yung instinct na nagsasabing hindi ka mag-isa? Kinagabihan, Sabado nun, nagmisa kami. Biglang umiyak yung babaeng kasama namin. Nung tinanong siya ni mama kung anong nangyayari, itinuro niya yung isang side. Open area pa rin nun ng simbahan. Sabi niya, may nakikita raw siyang dalawang nakatingin sa kanya. Yung isa may sungay at pula ang mata. Yung isa walang sungay pero pula rin ang mata at nakangiti. Tinatawag daw siyang lumabas. Pinakalma lang siya ni mama.
Pagkatapos ng misa, sinabihan ko si mama na kung pwede, umuwi na lang kami kasi natatakot na ako. Pero sabi niya hindi raw pwede. Doon na natulog sila mama. Yung isang pamangkin ko nandun din kinagabihan para bantayan kami. Tapos si mama nanginginig. Inatake na naman siya ng high blood. Sabi niya may nakatingin daw sa kanya sa parehong lugar kung saan nakita ng kasama namin yung dalawa kanina. Pero kay mama, iba ang nakita niya. Babae raw, nakaputi, nakatingin sa amin habang natutulog. Mabuti na lang kumalma rin si mama pagkatapos. Share ko na rin, Sir Van. May mga pagkakataon na tuwing napapadaan kami sa simbahan, sa baba kasi nun ng daan, kapag may ilang kilometro pa lang ang layo namin, nakakarinig ako ng pagkanta. Parang Christian song. Pero kapag nakakarating na kami sa simbahan, wala namang tao. Minsan kapag malayo pa kami, parang may nakaupo o nakatayo sa pinakaharap. Pero kapag lalapit ka, mga bagay lang pala o anino lang sa paningin. Tuwing naglilinis kami sa palibot ng simbahan, hindi kami nagtatagal. Pakiramdam namin may nakatingin at nakamasid, lalo na kapag takip silim. May isang beses napadaan ulit kami. Kasama ko yung pamangkin ko. Sabi ng pamangkin ko, may tao raw na nakatingin sa amin. Pagtingin namin may tao nga, pero hindi ko kilala. Parang bagong mukha. Pumasok kami sa simbahan. Iniisip namin baka misyonero o bisita lang. Pero pagpasok namin wala yung tao. Blanko lang. Mangilang-ilang upuan. Sa takot namin tumakbo na lang kami pa uwi. Sa tabi pala ng simbahan, medyo may distansya lang, nakalibing yung bayaw ko. May isang araw din na pauwi kami. Kasama ko yung dalawang bata na anak-anakan ng kapatid ko. May nakita akong dumaan na nakagreen. Yung tindig at damit niya kaparehong kapareho ng bayaw ko. Pumunta siya sa simbahan at dumiretso sa likod. Tinanong ako ng kasama kong bata kung sino yon. Pero iniba ko na lang ang usapan. Natakot na kasi ako. May isa pang pagkakataon. Habang nagmimisa kami, pumunta yung anak-anakan ng kuya ko na nakamotor. Ang sabi niya, asan daw yung babaeng nakaputing bestida na dumiretso sa simbahan kanina. Iniilawan niya pa raw yun. Nagtaka kami, Sorban. Ako lang ang nakapurong puti nun. Pero matagal na akong nasa loob. Tinanong ko kung ako ba yun. Sabi niya hindi naman daw. Lumabas ako noon para umihi. Pagbalik ko, sabi na naman niya, sino raw kasabay ko kanina na nakaputi din. Natakot na ako kasi ang kasama ko lang noon aso. Dahil doon pinatigil na siya ni mama sa kakapuna. Kasi ramdam ko rin na natatakot na si mama. Kumanta na lang kami pagkatapos. Pero pag uwi ko, nakatatak pa rin sa akin yung mga sinabi niya. Hanggang ngayon, Sir Van, may mga pagkakataon pa rin na parang may naririnig akong kumakanta tuwing napapadaan ako sa simbahan. Hindi ko alam kung sino yung mga nakita namin at na-encounter namin minsan. Minsan naiisip ko baka may mga kaluluwang nananahan talaga sa simbahan namin. Ayun lang po, Sir Van. Sana ay ma-narrate mo ito. Maraming salamat po. Magandang gabi, Kuya Van. Tawagin niyo na lang akong Tim. Mahilig kaming gumala, kaya napadpad kami sa Ilocos Norte. Hindi naman siya yung tipong nakakatakot na pang-horror agad. Pero sobrang creepy nung nangyari sa amin sa isang simbahan doon. Nagpicture kami kasama ang ganda ng simbahan. Tahimik yung paligid, ang linis tingnan. Tapos yung vibe parang ang bigat, pero payapa. Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng simbahan para na rin sa privacy ng lugar. Habang inaayos ko yung camera, bigla siyang nagloko. Nag-glitch siya. Picture lang siya ng picture. Kahit hindi ko pinipindot. Tapos flash din siya ng flash. Ilang segundo rin yun. Sa totoo lang, kinabahan ako. Pero pinilit kong gawing biro. Para hindi na rin kami magtagal sa pagayos,
Nag-decide kami na cellphone na lang ang gamitin. Una pinicturan ko muna yung mismong simbahan. Tapos pinicturan ko naman yung mga kasama ko. Habang inaayos ko yung angle ng phone, may nahagip ako sa screen. Parang may taong sumisilip mula sa likod nila. Isang iglap lang kaya inisip ko baka tao lang talaga na dumaan. Ikinibit balikat ko na lang at tinuloy ko yung pagkuha ng picture. After nun, nag-group selfie na kami. Pagka-check ko ng mga kuha, doon ako napahinto. Sa mga larawan namin, may isa pang tao. Parang nahagip siya na nakabarong. Hindi siya malinaw na parang nakapose. Pero kitang may tao. Minsan nakatagilid. Minsan parang nakaharap. Minsan parang nakasingit lang sa gilid. Ang mas nakakapagtaka, normal na araw lang yon. Walang kasal, walang binyag, wala ring ceremony. Tumingin ako agad sa paligid ng simbahan. Wala naman kaming nakitang gaanong tao. Lahat ng photos namin andun siya. Sinubukan kong i-zoom at i-enhance para makita ko sana yung mukha. Pero bago pa man luminaw, biglang namatay yung phone ko. Full battery pa yun ha. Napatitig lang ako. Pinilit kong buksan ulit. Bumukas naman after ilang sandali. Pero simula nun, hindi ko na tinuloy yung pag-edit. Hindi ko alam kung sino yung nakabarong na sumali sa picture namin. Pero sa tuwing tinitignan ko yung mga kuha, bumabalik yung tahimik na vibe ng simbahan at yung pakiramdam na parang may nanonood habang nagpipicture kami. Kaya naman pinagbubura ko na lahat ng picture. Simula noon, hindi na ako nakaramdam pa ng kakaiba. Hi Sir Van, tawagin niyo na lang po akong Govan. Miyembro po ako ng simbahan namin at may ikukwento lang akong karanasan na hanggang ngayon hindi ko pa rin maalis sa isip. Noon inutusan ako ni Father na linisin ulit ang simbahan dahil may gaganaping kasal. Gusto niyang siguradong maayos kasi bisita ang mga tao at alam niyo naman kapag kasal lahat napapansin. Kaya alas 5 ng umaga pa lang, nandun na ako. Maaga akong gumising para double cleaning. Tahimik pa ang paligid, malamig pa ang hangin at yung loob ng simbahan parang bagong gising din. Kumikinang pa yung sahig sa ilaw na pumapasok sa bintana. Habang nagwawalis ako sa may bandang altar, may narinig akong patakbo-takbo. Nung una inisip ko na baka pusa lang o daga. Pero iba yung tunog, parang paa ng tao na nagmamadali. Lilingon ako tapos biglang titigil. Wala akong nakikita. Kaya tuloy lang ako sa pagwawalis kahit may konting kirot na sa batok ko. Yung pakiramdam na parang may nakatingin. Maya-maya, tumakbo na naman yung tunog. Tapos biglang bumukas yung pintuan sa tabi. Yung pintuan na papunta sa maliit na kwarto kung saan namin inilalagay ang mga gamit. May kumakalabog sa loob. Akala ko may tao. Baka sakristan. Baka may naunang dumating. Kaya pumasok ako. Sa likod kasi ng simbahan may pinto rin. At minsan doon ako dumadaan kapag nakalak sa harap. Pagpasok ko sa kwarto, doon ko siya nakita. May lalaking nakapula na papalabas. Parang isang iglap lang. Anino at kulay lang ang naaninag ko. Pero malinaw na pula ang suot niya. Nakabukas na rin yung pintuan sa likod. Yung pinto na palabas. Nakatalikod siya kaya hindi ko nakita ang mukha. Pero sigurado ako lalaki siya. At medyo mas matangkad sa akin. Mabilis akong lumabas para silipin kung sino yon. Pero wala. Sumilip ako sa gilid-gilid ng simbahan. Sa likod ng mga upuan, sa may pader, pati sa may pintuan. Wala talagang tao. Doon ko pinilit ikalma ang sarili ko. Baka nga miyembro lang na dumaan at nagmamadali. Baka hindi lang ako napansin. Bandang alas 8, nagsimula na yung kasal. Maayos naman, masaya pa. May nagkukwentuhan, may tumatawa. Pero sa kalagitnaan, bigla na lang tumigil si Father. Tiningnan niya yung likod ng simbahan,
Tapos tinawag niya ako. Lumapit naman ako. Tinuro niya yung pinakadulo ng upuan. May lalaki daw kasing nakatayo doon na nakapula. Tumingin ako, Sarban, pero wala akong nakikita. Sinabi ko sa kanya na wala, pero pinagpipilitan ni Father na may tao raw talaga. Kita raw niya. Doon ako kinabahan ng totoo. Kasi kung guni-guni ko lang yung kanina, bakit siya naman ngayon ang nakakita? Mas lalo rin akong nahiya dahil may mga bisita nang nakatingin sa amin. Kaya lumayo na lang ako at nanahimik. Pagkatapos ng kasal, tinipon kaming mga miyembro. Sabi ni Father, may meeting daw kami mamayang alas 6. Maaga akong pumunta. Mga alas 5 nandun na ako. Medyo madilim na nun at ako ang naunang dumating. Habang sinususian ko yung gate, biglang tumunog ang kampana. Napatingin ako sa itaas. Kinilabutan ako. Yung kampana namin hinihila yun. Hindi basta tutunog ng mag-isa. At yung tunog, hindi yung normal na tunog. Sobrang kinilabutan ako. Pero pinilit kong wag mataranta. Pumasok na lang ako, Sarban. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin yung pasilyong sobrang dilim. Mas lalo akong kinabahan kasi hindi naman pinapatay ang ilaw sa ganong oras. Mabuti na lang dala ko ang cellphone ko. Binuksan ko yung flashlight. Tapos kumapa ako papunta sa switch. Habang naglalakad ako, nahagip ng ilaw ng phone ko na may naglalakad na nakapula sa bandang upuan. Side view lang, pero kilala ko yung kulay. Kilala ko yung tindig. Sa totoo lang, may saglit pa na ginhawa. Nakala ko, buti naman may tao. Pero nung nahanap ko yung switch at binuksan ko yung ilaw, upuan lang ang nakita ko. Walang lalaki, walang pulang damit, walang kahit anong bakas na may dumaan. Doon na ako napaupo sa isang upuan sa gilid. Tahimik lang ako, hawak yung cellphone ko na nanginginig ang kamay. Kasi kung umalis man siya, hindi ko maintindihan kung paano. Ang bilis, ang linis ng pagkawala niya. Ilang sandali pa dumating na rin yung mga kasamahan ko. Kinuwento ko sa isa sa kanila yung nangyari. Akala ko pagtatawanan niya ako, Sarban. Pero nagulat ako. Sabi niya, nakita na rin daw niya yung lalaking nakapula. Minsan daw maaga rin siyang dumating. Pakiramdam niya may nagmamasid. Minsan may kumakalabit pa raw sa kanya. Tapos paglingon niya wala naman. Mas lalo akong kinabahan nung sinabi niya yung huli. May miyembro daw kaming namatay noon. Sabi-sabi, hindi raw niya maiwan ang simbahan. Kaya nandito pa rin. Hindi ko alam kung totoo yung kwento, Sarban. Hindi ko rin alam kung siya ba talaga yung lalaking nakapula. Ang alam ko lang, simula noon tuwing maaga akong pumupunta sa simbahan, hindi na ako kampante. Miyembro pa rin ako, oo, at nagsisilbi pa rin. Pero minsan sa gilid ng mata ko, parang may pula pa rin akong nakikita. At sa tuwing mangyayari yon, kumikirot yung dibdib ko. Kasi ang tanong ko palagi, bakit hindi siya umaalis? Ang pinapasalamat ko na lang, hanggang paramdam lang siya at hanggang ngayon hindi niya ako sinasaktan. Magandang gabi, Sarban. May ikukwento lang ako dahil totoo pala yung sinasabi ng iba na minsan sa simbahan pa may nagpapakita. Noon ay malakas akong uminom. Yung tipong kapag nalasing ay kahit saan na lang ako inaabutan ng tulog. Gaya ng sa bangketa, sa waiting shed o sa tapat ng tindahan. Basta makahanap lang ako ng mauupuan o mahihigaan ay doon na ako bumabagsak. Isang gabi, sa labas mismo ng simbahan ako nakatulog. Hindi ko na maalala kung anong oras yon, pero ang natatandaan ko lang ay malamig yung semento. Bago ako tuluyang mawala sa ulirat, nakita ko pa yung pinto ng simbahan na nakasara at tahimik. Hanggang sa nanaginip ako. Sa panaginip ko, may 3 kabaong na binubuhat ng mga tao papasok ng simbahan. At sumunod ako dahil parang may humihila sa paa ko. Pagdating sa loob, nakita ko ang pamilya ko na umiiyak.
Ang nanay ko ay hawak yung panyo at ang tatay ko naman ay nakayuko at nanginginig ang balikat. Habang ang mga kapatid ko ay magkakadikit at parang hindi na makahinga. Tinawag ko sila pero walang lumilingon dahil para akong hangin. At tanda ko pang tumatawa ako noon dahil sa ginagawa nila. Sa kuryosidad at sa pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, lumapit ako sa mga kabaong. Sinilip ko yung una at nagulat ako, Serban, dahil nandoon ako at nakanganga. Sinilip ko yung pangalawa at ako ulit pero nakamulat na ang mga mata. Pagtingin ko sa pangatlo, doon ako halos mapaupo dahil ako rin ang nandoon pero hindi ako patay kundi nakangiti. Hindi lang basta ngiti yun dahil yung ngiting yun ay parang may ibig sabihin habang nakatingin siya sa akin mismo. Bago pa ako makaatras, bumangon yung nasa kabaong. Ako yun. Pero hindi ako. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. At kahit wala siyang sinasabi, ay alam kong masama ang intensyon niya. Bigla niya akong sinakal at ramdam na ramdam ko yung higpit sa leeg ko. Dahil sa bigat sa dibdib, ay hindi na ako makahinga. Kaya pilit akong sumisigaw at humihingi ng tulong sa mga tao. Pero walang nakakarinig at wala ring tumitingin. Hanggang sa bigla akong nagising. Hawak-hawak ko nun yung leeg ko at ramdam ko yung sakit na hindi lang galing sa panaginip kundi totoong masakit. Humihingal ako nun at pawis na pawis. Kaya sa takot ay pumasok ako sa loob ng simbahan. Ewan ko kung bakit yun ang naisip ko. Siguro dahil akala ko ay ligtas ako kapag nasa loob ako at may altar at krus. Pagkapasok ko pa lang ay biglang namatay ang ilaw. Kinapaka pa ako na lang yung nilalakaran ko kahit medyo hilaw at lasing pa ako. Hanggang sa may nahawakan akong malamig at matigas. Akala ko upuan kaya sumandal ako. Pero habang kinakapa ko ay hindi siya mukhang upuan dahil parang may damit, may braso at parang katawan, Serban. Kinapa ako pa itaas hanggang sa may nahawakan akong putol at may malapot na dumampi sa palad ko. Biglang bumukas yung ilaw habang nakahawak pa rin ako at nang tingnan ko ang kamay ko ay sumilay ang malapot na dugo. Nanlamig ang sikmura ko kaya dahan-dahan akong tumingin sa katabi ko at doon ko nakita ang isang pugot na ulo. Nakaitim ang suot nito at sa leeg niya ay may suot na krus gaya ng sapari. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatakbo at sinubukan ko ring magsalita. Pero walang lumalabas dahil parang natuyo yung lalamunan ko at napako ang paa ko sa sahig. Tinaas niya yung kamay niya ng dahan-dahan na parang aabutin ako. Kaya doon na ako tumakbo. Pero sarado na yung pintuan na hindi naman sarado kanina. Hinila ako at tinula ko yun ng paulit-ulit habang ramdam ko na may sumusunod sa likod ko. Sabi ko pa noon, Serban, na makaalis lang ako dito ay hindi na ako iinom. Napaluhod ako agad sa tapat ng pinto at umiyak nang hindi na napigilan habang sumisigaw ng malakas. Nagdasal na rin ako kahit halo-halo at putol-putol na ang mga salita habang palapit ng palapit yung pugot na ulo. Sa sobrang takot ay inuumpog-umpog ko na yung ulo ko sa pinto basta mabuksan lang ito. Hanggang sa biglang bumukas at bumagsak ako palabas kaya tumama ang ulo ko sa hagdan. Sumakit ng sobra yung ulo ko at nanlalabo yung paningin ko nang may magsalita mula sa likod ko. Caretaker pala ng simbahan yung lalaki at inalalayan niya akong tumayo habang nanginginig ako. Bago ko siya tingnan ay hinanap ko muna yung humahabol sa akin. Pero wala na ito at parang naglaho. Saka ko lang ikinuwento yung nangyari at akala ko ay hindi siya maniniwala. Pero seryoso ang kanyang mukha. Sabi niya ay pangalawa na raw akong nakakita ng pugot ulong pare at pareho daw kami ng dinanas nung unang nakakita. May kwento raw na kura paroko yung pare noon na natutulog sa simbahan gabi-gabi. Tapos ay may magnanakaw na pumasok. Nanlaban daw yung pare kaya pinatay siya at pinugutan pa ng ulo. Pag-uwi ko ay sinabi ko ito sa pamilya ko.
Pero hindi sila naniwala dahil kalasingan ko lang daw o baka nababaliw na ako. Hindi ko rin masagot kung totoo ba lahat yon o dahil lang lasing ako. Pero may isang bagay na hindi ko matakasan dahil may sugat ako sa ulo na naging peklat nung gumaling. Simula noon ay ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako iinom dahil natatakot ako na baka sa susunod ay hindi na ako magising. Tuwing binabala kong uminom ay nahahawakan ko yung peklat sa ulo ko na nagpapaalala sa akin na kung uulit pa ako, baka hindi na basta umpog ang abutin ko. Hindi ko alam na pati pala pagtulong sa simbahan ay kinaiinggitan na rin. Mapagpalang araw, Sorban, at sa mga nakikinig. Tawagin mo na lang akong Rosette, 40 anyos, at matagal na kaming mag-asawa na mahilig tumulong, lalo na sa simbahan. Tuwing linggo, nag-aabot ako ng donasyon. Pagkatapos ng misa, lumalapit ako at inaabot mismo kay Father yung pera. Kasi mas kampante ako kapag direkta kong naibibigay at alam kong para talaga sa simbahan. Nung una, masaya ako dahil may nakikita akong pagbabago. Yung ilang parte ng simbahan natatapalan. Yung mga santong luma at sira napapalitan. Pati yung ilaw umaayos. Kaya ramdam ko noon na napupunta sa tama kahit papano. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang huminto. May mga araw na tititigan ko yung altar, yung gilid ng pader, pati yung mga upuan. Tapos mapapaisip ako kung bakit parang wala nang nagbabago. Gayong tuloy-tuloy naman yung abot namin. Natanong ko minsan ng isang ka-churchmate kung may pinapaayos pa ba. Ang sagot niya, parang pinapabayaan na raw ni Father ang simbahan. At may mga pagkakataon pang araw na hindi na rin siya dumadalo. Ayoko mag-isip ng masama tungkol sa pari. Kaya pinilit kong intindihin. Iniisip ko na baka pagod lang siya o baka may pinagdadaanan. Pero kahit ganoon, may maliit na boses na sa loob ko na nagsasabing baka may mali. Nagkataon pa na nagkasakit ako. Ilang linggo kaming hindi nakapag-abot dahil nilagnat ako at inuubo at parang ang bigat-bigat ng katawan ko. Akala ko simpleng sakit lang yon. At kapag gumaling ako, babalik na ulit sa normal ang lahat. Hindi ko alam na sa mismong araw pala ng pagkakasakit ko, doon na pala magsisimula yung kalbaryo ko. Nung umokay na ang pakiramdam ko, bumalik kami ng asawa ko sa simbahan. Gusto ko sanang magdasal muna kasi kailangan ko talaga nun. Lalo na't ang dami kong iniisip at ang bigat ng pakiramdam ko. Pero pagpasok namin, sinalubong kami ni Father. Kinamusta niya ako, kaya may saglit akong gumaan. Pero bigla rin niyang itinuloy ang tanong kung nasaan na raw yung abot namin. Hindi maganda yung tama sa akin, Sorban. Parang hindi na donasyon yung hinahanap. Parang singil. At parang wala nang halaga kung kumusta ako, basta may maibigay lang. Ipinaliwanag ko ng mahinahon na mag-aabot din kami, pero mamaya, dahil magdadasal muna ako. Doon nagbago yung tono niya, at para akong tinaga sa dibdib, nang sabihin niyang nakakaangat na raw kami kaya madamot na. Hindi ako agad nakasagot, kasi parang pinaprocess pa ng isip ko yung narinig ko. Iniwan niya kami at kami ng asawa ko nagkatinginan na lang dahil pareho kaming hindi makapaniwala. Pinili kong palampasin. Inisip ko baka bad mood lang siya, baka may pinagdadaanan at baka mas mabuti na wag patulan. Pero kinagabihan, doon nagsimula. Nanaginip ako na nasa loob ako ng simbahan. Madilim at malamig. Amoy kandila at lumang kahoy. Tapos pakiramdam ko nakatali ako at hindi makagalaw. Nasa harap ko si Father. Nakangiti at paulit-ulit niyang hinihingi yung abot. Gusto kong sumagot at sumigaw
pero parang walang boses. Kaya nagising akong basang-basa ng pawis. Humihingal at sobrang bilis ng tibok ng puso. Kinabukasan, nahilo ako. Yung hilo na parang umiikot yung kwarto kahit nakaupo ka lang. Tapos nangati yung balat ko. Hindi yung simpleng kate, kundi yung kate na kahit kamutin mo, parang mas lumalalim. Pagtingin ko sa braso at binti ko, may maliliit na butlig. Kaya naisip ko allergy lang at pinahiran ko ng ointment. Akala ko okay na, pero hindi. Pagdating ng gabi, bumalik yung panaginip. Pareho pa rin at si Father nasa harap ko na parang hindi napapagod kakahingi. Ang mas nakakatakot, may kasama pang tunog sa panaginip. Parang may gumagapang sa sahig sa ilalim ng upuan. Pagkagising ko, mas dumami yung butlig at may parte ng balat ko na parang mainit at namumula. Ilang araw lang may sumunod agad. Nagising ako isang umaga na namamaga yung paa ko. Yung tipong pag hinawakan, malambot at parang may tubig sa loob. At masakit kapag tatapak. Dinala ako ng asawa ko sa doktor. Nagpa-check at nagpa-test kami. Pero ang sabi wala raw kakaiba. Kaya binigyan lang ako ng gamot. So umuwi kami. Pero imbis na gumaan, mas lumala. Nagsimula akong mapuyat. Hindi ako makatulog ng diretso. At kapag nakakatulog ako, magigising ako ng madaling araw na pawis na pawis. At yung pakiramdam na parang may nakatitig sa akin kahit mag-isa ako sa kwarto. Minsan may naririnig akong kaluskos sa ilalim ng kama. Kaya tinatawag ko asawa ko. Titingin siya pero wala naman. Doon ako nagsimulang matakot. Kasi parang hindi na ito normal. At dito na sumunod-sunod yung pinaka nakakabaliw. Una yung tiyan ko. Hindi siya biglang laki na parang nagpataba ka. Unti-unti siya. Linggo-linggo parang may dinadagdag. At hindi rin siya yung pakiramdam na busog. Kasi kapag hinahawakan ko, parang puno ng tubig. Parang may alon sa loob. May mga gabi na pag humiga ako, ramdam ko na parang may gumugulong sa loob. Parang may tubig na inuuga-uga. At kahit anong pilit ko, hindi ko talaga maipaliwanag. Kasunod nun, yung buhok ko. Sa una konti lang, may naiiwan sa suklay at sa banyo. Hanggang sa napansin ko na kapag dumadaan ako sa salamin, kita ko na yung anit ko. Hindi ko sinabi agad sa asawa ko dahil nahihiya ako at natatakot din. Kaya sa gabi, nagkukulong ako sa banyo. Doon ako umiiyak. Ayokong umiyak sa harap niya. Ayokong mabigatan siya. Pero sa banyo, nakaupo ako sa sahig, nakasandal sa pinto. Hawak yung tuhod ko. Tapos tahimik akong umiiyak. Isang gabi, nakita na ako ng asawa ko. Kumatok siya at kinumusta ako. At paglabas ko, nakita niya yung mata ko na namumula at yung mga pantal sa pisngi ko. Kaya doon ako tuluyang bumigay. Mula noon, mas marami nang napapansin. May mga nagtatanong kung buntis ba ako. Dahil nga lumalaki ang tiyan ko. Pero hindi ko alam ang isasagot ko. Kaya ngiti na lang, tapos balik sa kwarto. Lalo akong nahihiya. Yung mukha ko na puno ng pantal na parang bulutong. Yung balat ko laging makate at mahapde. Minsan may mga pasa na lilitaw na hindi ko alam saan galing. Minsan din, bigla akong lalamigin ng sobra kahit mainit ang panahon. At papawisan ako na malamig. May isang gabi na habang nakahiga ako, hinawakan ko yung tiyan ko at may naramdaman akong tumama sa palad ko mula sa loob. Hindi siya parang sipa, parang kumalabog, parang may sinuntok. Napasigaw ako. Nagising ang asawa ko at kinumusta niya ako. Pero umiyak na lang ako kasi hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan nagsimba pa rin kami. Sa isip ko baka kailangan ko ng dasal. Baka ako yung may kulang o baka may pinaparanas lang na pagsubok.
Pero sa simbahan, hindi na ako mapakali. Hindi nakatakas sa akin si Father. Yung tingin niya may kasamang ngisi. At pagkatapos ng misa, may mga pasaring siyang naririnig ko na halatang may pinatatamaan. Kaya hindi na ako nagduda kung sino. Gusto ko siyang kumprontahin, pero pinigilan ako ng asawa ko. Sinabihan niya akong umuwi muna at huwag gumawa ng eksena. Pag-uwi, Sarban, doon ako bumigay. Sinabi ko lahat. Yung panaginip, yung ngiti niya, pati yung mga salitang binitawan niya. At higit sa lahat, yung pakiramdam ko na parang may gumagawa sa akin. Tahimik lang yung asawa ko. Halata akong hirap siyang maniwala. Pero nung ipakita ko kung gaano nakalala ang pagkalagas ng buhok ko at kung gaano kabigat yung tiyan ko na parang may tubig, doon siya natigilan. Doon niya sinabi na hindi na ito normal. Kaya nagdesisyon kami na humingi ng tulong sa iba. May kakilala siya sa kabilang purok na matanda. Albularyo daw. Sa totoo lang, ayoko sana. Natatakot ako na baka mas lumala. Pero desperada na ako. Pag-upo ko pa lang sa bahay niya, tinitigan niya na ako. Hindi siya nagmamadali at sinabi niya agad na may barang. Nanginig ako. Sinabi niya na may inilagay sa akin o sa bahay namin at dapat naming hanapin kasi kadalasan daw inilalagay sa unan, sa ilalim ng kama o sa may pintuan. Tinanong niya rin kung may nakaalitan ba ako. Hindi ko agad nasabi pero alam ko na kung sino at parang alam niya rin dahil inilarawan niya yung suot na itim at may puti sa leeg. Mas lalo akong nanlamig. Tiningnan niya rin yung mga palad ko at doon niya sinabi na ginawa na nga sa akin ng barang kasi hindi na pantay ang hinliliit ko. Sinabi pa niya na yung gumagawa hindi mapapakali. Magpaparamdam ulit at hahanapin ulit yung gusto. Pagkatapos nun sinabi ng albularyo na hindi na raw kailangan pang maghanap ng kung ano-anong bagay sa bahay. Kasi kita na raw niya mismo sa katawan ko at sa galaw ng barang kung gaano ito kakapit. Ang bili niya sa amin, Sarban, mag-ingat muna at huwag magpakita. Tapos bantayan kung sino ang biglang magpaparamdam at manghihingi. Sabi niya, yung gumagawa niyan, hindi mapapakali kapag hindi niya nakukuha yung gusto. At doon na namin mas lalong napatunayan. Kinabukasan, si Father na mismo ang nagparamdam at nagtatanong kung kailan kami mag-aabot ulit. Parang may hinahabol. Doon ko na nakita yung pattern. Nung hindi kami nakapagbigay dahil nagkasakit ako, nagsimula yung panaginip. At nung tumanggi ako na mamaya na, doon sunod-sunod yung sintomas. Kaya parang bawat hindi ko pagsunod sa gusto niya, may kapalit na parusa. Doon kami nagsimulang mag-ingat. Sinunod namin yung bilin ng albularyo. Hindi muna kami nagpakita sa simbahan sa loob ng ilang araw. Pinabantayan niya ako sa bahay. May ipinapahid siyang langis sa may batok at sa dibdib ko. At pinapainom niya ako ng pinakulo ang dahon na sobrang pait. May oras din na pinagdadasal niya ako at pinapahawak niya sa akin yung rosaryo para hindi raw ako mawala sa sarili. Pero kahit ginagawa namin lahat, may mga gabing lalo akong nilalagnat. Minsan, nagigising ako na basa yung suot ko sa pawis. Tapos ang bigat-bigat ng katawan ko. May isang gabi na halos hindi ako makabangon. Yung tiyan ko parang mas lumobo at pag hinihipo ko, parang may hangin at tubig na magkahalo. Dumating yung gabing hindi ko malilimutan. Bandang hating gabi, bigla akong napaupo sa kama na parang may humila sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko galit na galit ako. Umiinit yung ulo ko. Sumasakit yung panga ko at parang hindi ko kontrolado yung bibig ko. Kasi may lumalabas na mga salita na hindi ko naman sinasabi at hindi ko rin maintindihan. Tinawag-tawag ako ng asawa ko. Naririnig ko siya pero parang malayo. Parang nasa ilalim ako ng tubig.
Pagdating ng albularyo, sinabi niyang hindi lang daw ako tinitirahan. May dumidikit na sa akin para tuluyan akong matumba. At kung hindi raw mapuputol, tuluyang sisirain ang katawan ko. Doon niya ginawa yung sinabi niyang pagbabalik. Pinahiga niya ako. Tinakpan yung tiyan ko ng tela. Tapos naglagay siya ng mga dahon at asin sa paligid. May kandila sa gilid at pinadapa niya ako saglit. Hindi ko na maayos maalala lahat kasi halos wala na akong ulirat. Pero ang naaalala ko, yung higpit sa dibdib ko at yung lamig na biglang dumaan sa batok ko. Tapos bigla akong napasuka. Hindi pagkain at hindi tubig. Malapot na itim ang lumabas. Amoy panis. At pagkatapos nun, parang biglang gumaan yung tiyan ko. Yung ulo ko parang lumuwag. At yung paningin ko bumalik. Nang matapos, sinabi ng albularyo na binalik na daw niya yung barang sa pinanggalingan. Dahil hindi raw pwedeng magtagal sa akin yung ganong dumi kung maibabalik sa mismong kamay na nagpadala. Kinabukasan, may narinig kaming balita. May nangyaring kaguluhan sa kumbento. May mga nagsasabing nagkasakit si Father ng biglaan. May iba namang nagsasabing nagwala daw at parang hindi raw siya. Hindi ko alam kung alin ang totoo. Pero ang alam ko, nung araw na yon, yung kate ko humupa. Yung mga pantal ko hindi na dumadami. Yung pamamaga unti-unti ring bumababa. At yung tiyan ko dahan-dahang lumiliit. Hindi man agad bumalik sa dati pero ramdam ko na may pumutol. Doon ko rin nalaman yung pinakamasakit. May isang churchmate ang lumapit sa asawa ko at nagkwento. Sabi niya, matagal na raw palang may sinasabi si Father tungkol sa amin at naiinggit daw siya. Ang tingin daw niya, ang dali naming makapagbigay, ang dali naming maglabas ng pera, samantalang siya parang laging kulang. Kaya sa halip na magpasalamat, ginawa niya kaming target. Kaya pala nung tumanggi akong magabot agad, doon siya nagiba at doon niya ako sinimulan. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik kami sa simbahan. Tahimik na at wala na si Father. Ang sabi ng iba, umalis na raw siya. May nagsabing lumipat, may nagsabing bigla na lang nawala, at may nagsabing ipinadala sa malayo. Hindi ko na inalam ang detalye. Sapat na sa akin yung isang bagay. Simula nung nawala siya, unti-unti rin akong bumalik sa sarili ko. May peklat pa rin sa katawan ko, lalo na sa tiwala. May takot pa rin ako tuwing naalala ko yung panaginip at yung mga gabing hindi ko kontrolado yung sarili ko. Pero ngayon, Sir Van, alam ko na. Hindi lahat ng nasa simbahan, banal. At hindi lahat ng pagtulong, tinatanggap ng malinis. Hanggang dito na lang at sana makapagbigay ito ng leksyon.